Magdududa ka talaga kung eto ay galing mismo kay Digong. Ano ho, o baka eto nga ay parte lang ng drama na itong mga Duterte nasa paligid ni Digong para nga kaawaan si Digong. Totoo ba na malapit na talaga at hindi natatagalan ng si Digong? Payat na daw kasi. Yan po ang bagong drama ngayon na itong mga Duterte. Kasi nung mga panahon, nung mga unang buwan ni Digong, unang linggo ni Digong sa The Hague, in good spirit daw, palaban daw si Digong, huwag nga daw kayong iiyak. Tapos ngayon, paawa na. Tapos ngayon, sobrang madrama na po. Ang dami na pong drama. Kung sino man yung pumapasok sa loob para bisitahin si Digong, paglabas, may panibagong script, may panibagong drama. Pero sa tingin ko, ang totoo niyan, nawawala na kayo ng pag-asa. Ang totoo niyan, alam nyo rin sa sarili nyo na hindi na makakabalik pa ng ating bansa na buhay etong si Digong. Dahil ang totoo niyan, napakalakas ng kaso laban kay Digong, overwhelming ang mga ebidensya, kaya ganito ang drama nyo ngayon. Hindi kayo pwedeng maging biktima rito. Dahil ang totoo, kayo po ang dapat managot sa ating bansa at sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga biktima nga ng EJK. Hindi kayo pwedeng maging bida sa puntong ito. Ang totoo, kahiya-hiya kayo para sa ating bansa sa buong mundo. Kayo po ang nagdala ng kahihiyan. At dagdag pa dyan, yung kawalang hiyaan ng mga DDS na nagkakalat dyan sa dahig. Yan ang totoo. Rodrigo Duterte asked to be cremated daw if he dies in The Hague. Doon na daw i-cremate. Bakit ka mo? Kasi daw mahal kasi yung pag-transport ng coffin, ng bangkay. Yun, ayan na naman. Yung mahal ko no, drama. Drama na kuno ay ibibenta yung bahay sa Davao at kung ano-ano pang drama. Hindi po kayo nauubusan ng drama sa buhay. Ano ho? Nang ibig sabihin, desperado. Ganyan po ang mga desperadong tao. Puro kadramahan, puro paawa, at kalimitan, nagtuturo, sinisisi ang ibang tao sa kanilang masaklap na kalagayan. Ngayon, good luck.